Galing na hoy. Ano yon? Exclusive. Parang dito mo lang kinuwento. Dito, kailangan ko magtrabaho. Hindi nga ako marunong maghugas ng pinggan eh. Tapos kailangan ko magtrabaho. Welcome to Canada! Grabe naman kayo. Tangina nang siya. Napamura tuloy ako. Sorry. Napamura tuloy ako. And all the skills, editing, filming. Pero wala tayong pera para mag-produce ng movie. Hi everyone! Welcome to another episode of Little Talks. Again, this is your host, Andrea. And para sa content natin ngayon, makakasama natin ngayon ang isa sa mga kaibigan ko. Isa siyang content creator din. And mas kilala siya as Coach Kyle. Talaga ba? Kilala? Di ba? Ata. Hindi ko alam. Daming tao! Daming fans ah. May studio fans. audience ka na bigla. Dati wala ah. Oh yeah. Kasi lumalaki na yung Little Talks, kaya naman nakaka-proud. Yes. Kamusta ka naman, Kyle? Okay lang, galing work. Hindi ko makita yung sarili ko as parang tawag as a malabel na content creator. Ah, talaga? Weirdly sabihin. Kasi parang na-redefine siya eh. Parang nowadays, pag sinabi mong content creator, kailangan vlogger ka, di ba? Kilala ka sa social media. Although, content creator ang job title ko before it was cool. Dati pa. Pero parang ngayon kasi, sa tingin ko lang na nakikita ko eh. Yeah. Nagigets ko. Diba? Kasi usually, pag content creator ka, kailangan parang may name ka na or kilala ka as vlogger nga. Di ba? Pero maraming content creator din na behind the na sila yung gumagawa mismo. Akala ko yun ang content creator eh, na totoong definition. And lalo ngayon, di ba, very, parang lahat ngayon content creator na. Kaya naging interested din ako dito kay Kyle na sabi ko, i-guest natin sa Little Talks. Parang gusto kong pag-usapan natin kasi ang daming mong ginagawa sa buhay. Si Kyle ay isang producer ka ba, editor sa FTV, sa Filipino TV. Kasi pag isa ka sa team ng Filipino TV, kailangan alam mo lahat kung paano gawin. Like pwede kang maging editor, host, producer, like everything. Swiss knife, ganun tayo eh. Hindi, fortunately, ganun talaga yung personality ko. Parang, before ako nag-FTV, ang job title ko is content creator din. Na nag-work ako para sa isang parang restaurant business na company. Hinire nila ako as content creator. Similar sa ginagawa nung crew mo dito. And gumagawa ako ng mga tutorials ng mga yung restaurant equipment, parang ganyan. And part ako ng marketing team, ako yung social media manager, ako nagpipicture, mga pictures nila para sa website, ako yung gumagawa ng contents, ako yung gumagawa ng social media campaign. So in a way, parang Swiss knife na din siya, ginagawa ko lahat, ako lahat sa mundo ng content creating para sa company na yun. And yun nga, yung personality ko rin kasi talaga sakto. Di ba parang ako jack of all trades. Yeah, jack Master of none. Master. Na para sa maraming tao, hindi siya magandang term daw kasi hindi ka master ng Oo nga daw. Mag-green day kasi may nagsabi din sa akin noon. Bakit? Masaya ako eh. Diba, alam mo marami akong trip eh. Diba? Parang wala ganun. Pero sa lahat ng title, kasi di ba ka din, sa Call in Sick sa banda, ikaw din nag-handle. So, ikaw ba yung leader doon or... Hindi. Hindi ikaw? Follower lang ako. Basta ikaw, sa Call in Sick, tapos meron siyang photography pa before. Pero active ka pa rin ngayon. Hindi masyado. Then, of course, nagko-content ka din. Nag-start ka na rin ng page mo, ni Rancel, Lost Duo. And, meron pa. Basketball, Coach Kyle. Ano yung pinaka-favorite mo doon? I mean, pinaka-gusto mo na ginagawa mo? Actually, nag-iiba kasi siya eh. Panapanahon siya eh. Pero kasi, for example, nung nag-start ako, kunyari, nung medyo beginner ako, gusto kong gumawa ng feature film, gusto kong gumawa ng short films. Ngayon, nasa bottom list na siya ng mga gusto kong gawin. Hindi ko siya, okay lang. Dati trip ko gumawa ng music video, gusto kong mag-storytell through music video. Ngayon, hindi na, parang nasa bottom na siya. And gusto ko na lang mag-focus sa bagay na parang, yung yung, imbis na yung tao yung masaya, ako yung masaya, tsaka yung girlfriend ko, parang ganun. Meron akong, may drought yung creative pagka-content creator ko na wala akong gana gumawa ng kahit anong, yung mga bagay na ginagawa ko dati na mga sobrang trip ko, na pinagbuhusan ko ng oras, ngayon,
ayoko siyang gawin ngayon lahat. Parang, even yung coaching ko ng basketball, ayoko siyang gawin. Kasi, ano tingin mo yung reason mo? Okay, unang-una, very saturated yung ano ngayon, ang mundo ng content creations. Parang ngayon, ang dali ng maging content creator. Na ang dami kong napapanood na mga successful na content creator sa YouTube, sa Facebook, na parang yung contents nila hindi quality or hindi masyadong pinag-isipan. O hindi sa pinag-isipan, pero yung amount ng technical at creativity hindi ganon. Linawin ko lang, wala akong dinidis ng mga content creators. Hindi ako against sa mga sa ibang content creators. Very advocate ako ng kapag meron kang passion, ituloy mo siya kasi big sa akin yung lalo dito tayo sa Canada, yung work-life balance. So big advocate ako ng kapag may trip, kapag may hobby ka, talaga i-pursue mo siya. So hindi ko binabash. It's more battle ko sa sarili ko na parang di ko na pala kailangan galingan para maging successful eh. Kasi yun yung nakikita ko sa mga ano ngayon eh. Pero mga contents ngayon, di ba? kumbaga meron kang sariling standards eh kung paano gumawa ng quality content. Part yun. Tapos makikita ko, ay, hindi mo pala kailangan galingan. Hindi nagsayang lang ako ng maraming years nung nagpa-practice ako para ma-master mo yung craft mo. Tapos ngayon, makikita mo yung mga tao very successful. Alam mo yun, guess mo yung sabi ko. So, doon nang gagaling yung ano ko eh, yung parang pagod ko sa social media and sa content creating in general. So parang nagfo-focus na lang ako ngayon. Nakahanap ako ng bagong purpose sa music. Nakahanap ako ng content creation na hindi ko isipin yung ibang tao, ginagawa lang namin ng girlfriend ko. Dati, siguro mga pandemic ganyan, merong point in time na ang paniniwala ko sa sarili ko is, kasi nakabasa ako ng quote or may nagsabi sa akin, baka pastor pa nga yung nagsabi sa akin, hindi ko na maalala, na humanap ka ng trabaho na gusto mo at hindi mo ma-feel na mag-work ka buong buhay mo. So, yun yung paniniwala ko ever since. Nagkaroon ako ng point in time siguro during pandemic. Full-time akong coach, full-time akong content creator, freelance lahat. Wala akong trabahong iba. Yun yung ginagawa. Pero masaya ako. Tapos, ngayon, may nagsasabi naman sa akin, kasi itong kwento na ito kinukwento rin sa ibang tao. May nagsabi sa akin na wag mo daw i-full-time yung hobby mo, yung trip mong gawin. Kasi mawawalan ka na ng oras gawin yan sa free. Kasi yung hobby natin, ginagawa natin sa free time natin eh. Eh kung full time natin yung hobby natin, yung trip natin, gagawin mo pa ba yun sa free time mo? Siyempre gusto mo na gumawa ng ibang bagay, di ba? Nandun yung mga bagay na mas may value, yung mga ginagawa mo sa sarili mong oras as opposed to within, hindi naman siya disrespect sa mga kumpanya. Pero like, di ba? Parang gets mo, di ba? Pag yun na yung gagawin mo, outside of work, tas inside yung pa rin ginagawa mo. Tapos parang nag-make sense nga sa akin, no? Oo nga, no? Kaya siguro ako nababurnout din part, no? Weird. Like, tulad nito, ito yung free time ko lang, na ito lang yung time na meron ako para gawin to. So, kailangan ko gawin para din sa sarili ko. Somehow, nagiging outlet siya. Ang laking tulong ng FTV kung paano ako nag-grow, na-improve din sa skills ko. Kasi hindi ako ganito before. Sobrang umarap sa tao, hindi. Pero lalaksan ko lang yung loob ko. And nakatulong talaga yung FTV kasi kailangan mo gawin lahat. Even yung pagsalita sa camera. Yeah. Hindi ako ganun ka-confident magsalita sa camera, mag-isip na mag-produce ng show. Parang before, parang sobrang laking challenge niya for me. Sabi nga ni Kuya Philbert. Philbert. Shout out Kuya Philbert. Sabi ni Kuya Philbert, parang gawin mo lang ng gawin. Diba? Gawin mo lang ng gawin hanggang sa maging manina lang sa'yo pagdating mo. Second nature. Hindi naman siya sa blessing naman talaga FTV. Oo naman. Ano naman siya, like resources. Even ako, hindi rin ako maharap ng camera eh. Hindi rin ako nag-show, never ako nag-host. Lagi akong behind the scenes and laging ako yung creator behind. Pero dahil sa FTV, hindi pa rin naman ako komportable gaano, pero natuto akong even makipag-usap sa tao, sobrang tahimik ko eh. In reality, di talaga ako kasalita eh. Very mahiyain ako eh. Hindi ako masungit or suplado, mahiyain ako. So, yun yung isang na-develop ko eh. Actually, big shout out ko to kay James eh. Si James, hi James. Kaibigan ko si James. Ano siya eh. Nung nag-start ako sa FTV, siya yung nagdadala sa akin sa mga on location. Siya yung parang kausap ko noon about isang bagay na may improve ko kasi kaibigan ko na si James before pa ako nag-FTV. So kilala niya ako. And isang bagay na may improve mo talaga sa pagpasok mo dito is social skills. And after 2 years, true enough, 'di ba? Parang
dami kong kilalang tao na minsan may buhat sa akin, hindi ko kilala, susunod to. May mga gano'n. Tsaka sa lahat ng mga event, no, parang makikilala ka ganun, parang... At the same time, natututunan kong kausapin sila. Dati hindi ako kausap ng tao, ganyan ako eh. Dati pag di ko kilala lalo. So yun. Malaking tulong. Tsaka yun kasi kailangan talaga yun sa industry natin eh. Kailangan marunong ka humarap sa tao, kailangan marunong ka makapag-usap sa tao. And syempre technical skills. Madami yun na ako. Hindi siya technical skills na lumupit ako mag-film or what, pero more on discipline. Yung discipline sa, I think kinwento ko sa'yo ito minsan eh. Yung, dati gusto ko kasi, basta ma-film lang, ayusin ko sa edit. Kunyari may filming tayo. Kailangan, okay na yan. Edit ko na lang. Ngayon, kailangan perfect yung bawat shot bago ko pa i-edit. Yung mga gano'n, yung pagiging OC tsaka disiplina sa filming na kailangan double check ko ngayon yung mga composition. Tama ba to, yung angle, lahat, gano'n. Pati pag-ilaw. Basta technical skills, general. Laging ang dinidiscuss sa online, ang nakikita ko palagi is about international students, di ba? Wala namang doon. Sadya namang iba yung challenge. Pero hindi na open for me, hindi pa ako nakakarinig ng guest na yung adjustment nung mga tao na dumating dito ng teenager sila. Kasi di ba, dumating ka dito, ilang taon ka na? 16. The teenager pa. Iba yung I think iba yung adjustment mo kasi yung school mo din hindi naman katulad ng iba na dito kumuha ng program para ganito, di ba? Ganda ng pagkakasabi mo. Actually tama, inisip ko bigla eh. Oo nga no. Di ba? Puro problema ng international students yung nagte-trending sa social media eh. Problema ng mga international students sa Canada, mga walang PR, mga Lamia. Wala bang problema yung mga dito na lumaki? Dito na lumaki. Hindi naman sa pagdidish pero wala nga iba yung challenge nyo. And iba yung challenge namin. And ngayon, gusto kong marinig ano yung naging adjustment mo at yung naging napagdaanan mo before, nung time na yon. Okay. Diba? Na nakahelp din sa'yo, na masabi mo na ngayon. Well, okay. Unang-una, hindi ko dina-downplay or downgrade yung mga problema ng mga immigrants or international students. Kasi mahirap talaga yun. Yung pinagdadaanan mo, mahirap talaga yun. Hindi ko mako-compare. Hindi ko sinasabing, may problema din ako, wala yan. Hindi ganon. Dahil tinanong mo lang ako, syempre meron din, di ba? Siguro sa akin mahirap kasi, para sa mga hindi nakakaalam, Canadian born kasi ako. So, magandang kwento to. Oo nga, basta Canadian born ako, tapos umuwi kami ng family ko sa Philippines nung mga mga 5 yata or 6. So, bata pa, toddler. Doon ako tumira for like, until 16 ako, bumalik ako dito. Ako lang mag-isa. Well, ayaw ng parents ko kasi sa Canada eh. So, ako lang mag-isa yung bumalik dito. And, siguro yung pinakamahirap sa akin is sobrang bata ako pa kasi. Alam mo kapag 16 ka, high school tayo nun, di ba? High school tayo sa Philippines is very different sa mga high school dito eh. Nung high school tayo, yun yung parang part ng buhay natin na pinaka-attached tayo sa social life. Yeah. And nung nag-high school ka ba sa atin, may K-12 na. Wala pa. Ako din. So fourth year high school ako ng time na yon. So graduating ako. And never naman kasi akong, I think, hindi ko alam kung normal sa mga tao, pero most ng teenagers na kilala ko, hindi close sa parents nila ng ganong edad. I think yun kasi yung parang medyo delikado na stage ng teenager. Parang medyo naging matigas yung ulo nung. Hindi naman. Parang doon na nare-realize yung mga gustong gawin ng mga kabataan. Parang gano'n. Ako din nagdaan din ako ng stage na gano'n eh. Parang nagkakaroon ka ng sariling isip. Pero sa real world, sobrang immature pa no, kaya hindi agree yung parents mo sa lahat ng desisyon mo. Parang gano'n. So may tendency ka na hindi mo na sila kakausapin. Kaya ako sinasabi na yun yung parang pinaka-close ka sa social life mo. So basically na-miss out ko yun. Pinadala ako dito. Imagine mo, 16 ako lang mag-isa, sumakay ako ng airplane papunta rito. Tapos pinikap ako ng mga relatives ko sa airport na hindi ko kilala. Hindi ko kilala kasi wala namang social media noong time natin lumalak, walang Facebook na. Hindi pa ganoon. View mo lang yung profile ng tita mo kahit di mo kilala, alam mo na itsura niya tsaka buhay niya. Dati hindi. So hindi ko kilala yung mga tita ko, hindi ko alam kung anong klaseng tao sila. Yung mga pinsan ko, hindi ko alam kung anong klaseng mga bata sila. So para akong hindi ko sila kilala. Relatives ko sila by blood, pero wala akong relationship sa kanila. Ang hirap nun. So parang ang feeling ko nun, para akong teleport sa ibang dimension. Hindi ko kilala lahat ng tao, hindi ko kilala yung lugar. Environment, kamag-anak mo, and then yung mga naging kaklase mo pa. Diba? Bago school, diba? Lahat eh. So paano mo na-overcome yun?
Anong ginawa mo or anong naging outlet mo? Mahirap eh. Nagkaroon ako ng parang identity crisis eh. Nagalit ako sa magulang ko na bakit niyo ako dinala dito. Ano kasi, una ko na, hindi ko nakasundo yung mga cousins ko. Kasi iba kasi yung culture eh. Kaya ako sinasabi na iba yung buhay ng high school sa atin, sa dito. Nung dumating ako rito at 16, nagpapanda na ako eh. Di ba? Nag-basketball player na ako, ganyan. Tapos, yun yung mga... Talaga, saan na ako kakarating. At 16, lakwatsero na ako, mabarkada na ako eh. Nung dumating ako rito, yung mga kaedad ko, ang hilit ng trip nila, video games, mga sa bahay lang. Ang baduy, man. Parang para sa akin. I'm sorry, di ko dinidis yung mga kabataan laki sa Canada. Pero taong bahay lang. Tapos ang mga trip nila, mga video games, Batman, Super, baduy, man. 8 years old ako nung di ba? Hindi ako relate, di ba? So, culture shock siya. Nag-aanap ako ng mga tropa kung maaya ako mag-basketball. Walang marunong sa mga pinsan ko. Yung mga I mean, di ba? Yun. Doon ako nagkaroon ng distance sa kanila. Doon ako nagkaroon. So, nalungkot ako ng sobra. Tapos, siyempre lumipas yung months. Yung mga kaklase ko sa Pilipinas, inabot ko sila, nag-graduate sila ng high school, may after party sila ng graduation, naka-Yahoo video call ako, mga ganun, nung time na yun. Ang sad para sa akin. Saan nga nun? Tapos namatayan ako ng best friend sa Pilipinas habang nandito. Yung mga ganun, ang sad. Na-depress ka din? Oo, galit ako sa parents ko. Sabi ko, ang ginagawa ko dito, parang, pag bata ka kasi, akala mo sa'yo umikot yung mundo eh. Galit ka sa mundo kasi akala mo, everything is about you, diba? So if things don't go your way, kaya ka nagre-rebelde yung mga teenager, diba? And that time hindi mo pa talaga naiintindihan. Yung naiintindihan. So yun, nagalit ako. Doon siguro ako nag-start mag-distance. And paano ko na-overcome yun? Nadala ako sa church. Weirdly man isipin, kaya... Talaga? Oo, actually, ang Christian church ang nag-ano sa akin eh, ang nagligtas sa akin. So, na-invite ako sa church, Filipino church. Nag-start ako mag-serve as a music ministry. And kung kilala mo si Chico, hindi siya part ng church na yon, pero nakilala ko rin si Chico through dun sa mga brother churches, people from other church. Doon ko nakilala si Chico. Doon ko rin na eventually nabuo yung band namin dati. No? Super Diego, No Budget. Yeah, sila yung nagligtas sa akin sa teenagers. Shout out kay Josh, yan. Hindi kami parating magkasundo, marami kaming disagreements, pero thankful ako sa kanya. Siguro kung magkakaroon ng testimony sa buhay, malaking parte siya. Yung Josh? Shout out daw kay Josh. Kay Josh. Super Diego. Galing na hoy. Ano yon? Exclusive. Parang dito mo lang kinuwento. Hindi yan nagkukwento ng ganyan. Ibang personal level yun. Sobrang personal. At saka, imagine mo, 16 years old na parang ganun na yung pinagdadaanan. Nga naman, mag-isa ka, mahirap yun eh. Weird pa kasi, hindi ako spoiled eh. Pero, hindi ako marunong maglaba. Hindi ako marunong maghugas ng pinggan eh. Hindi ako ginagano ng parents ko eh. Pati, alam mo, hindi ako humingi. Sorry, ma-expose ko. Kasi, nung bata ako, hindi naman kami mayaman, hindi talaga. Pero hindi ako yung parang humihingi ng pera ng allowance. Ang sistema nun sa bahay namin, gigisingin ako ng parents ko, ng nanay ko, by school. Hindi niya ako kakausapin. Liligo ako, ready ako. Tapos nandun na yung pera ko sa lamesa, kukunin ko na lang. Araw-araw ganun. I never had to ask. So, I probably did, pero mostly hindi. So, yung allowance ko ganun. Dito, kailangan ko magtrabaho. Hindi nga ako marunong maghugas ng pinggan eh. Tapos kailangan ko magtrabaho. Welcome to Canada! Yung 16 ako, ganun. Grabe, 16, nagtatrabaho ka na ng ano? Anong age ka nagtatrabaho? Start? 16, pagdating ko. As in? McDonald's, habang high school ako. Huy, ang bata pa noon! Pwede naman yun dito. Oo nga, pero first time, di ba? Oo. Tapos galing from walang alam sa buhay. Pati paglalaba, hindi ko alam. Tinuruan pa ako maglaba eh. Pero somehow like yung mga ngayon nare-realize mo na kung di mo naman din pinagdaan, hindi ka rin naman matututo eh. Parang minsan talaga kailangan mong pagdaanan yung mga ganun. Pero ibang level yung experience mo. Marami tayong in-skip doon, pero okay na yun, mahaba kasi. Madami akong pinagdaanan. Madami pinagdaanan. Na-exclusive lang sa Little Talks. Naligaw ako ng landas. Naligaw ka ng landas. At least, di ba, church yung nag-save daw sa kanya. Ako din. Hindi, alam mo, naniniwala ako dyan. Kahit ngayon, hanggang ngayon, ang pinangkakapitan ko lang is yun lang din.
Yung parang yung faith ko na parang nag-hold on ako dun sa promise na magiging okay din yung lahat. Parang kailangan mo lang din talaga tanggapin na kailangan mong pagdaanan yung ganitong struggles para makarating ka dun sa dapat mong puntahan, di ba? Totoo. Nabash ka na ba? Oo naman. Marami. Hindi ko pinapansin usually. May dala akong question. Una muna, ano yung bashing sa'yo? Like, dun sa, the breakdown na show mo ng FTV? Well, magkaiba kasi tayo eh. Yung bashers mo medyo personal kasi nagkikwento ka ng personal experience. Ako, basketball lang pinag-uusapan ko eh. So, inaatake lang nila yung sinasabi ko about sa basketball. So, hindi ako apektado, hindi ganun kasakit. So, hindi ko pwedeng kalabanin yung level ng bashing na natatanggap sa show mo. Wala, mababaw lang eh. Kasi, wala, ibabash lang nila. Pangit yung take ko. Saan galing, biglang naglabasan yung mga basketball analyst, saan galing itong mga to, yung mga ganyan. Tapos tatawanan nila yung take. Kung ano man, ganun lang. Parang, tsaka marirealize mo, napakarami nilang time to puro negativity sila. Saan na naman daw nang galing yung mga basketball. Bro, alam mo, matagal na akong coach. Ikaw na nagko-comment lang sa cellphone, baka nga wala ka pang trabaho eh. Anyways, mababaw lang eh. Hindi ko siya mali-level sa mga bashing na kagaya sa'yo. Pero naman kasi, isa sa mga, one thing about sa akin is, ito yung mga tinatry ko i-share kay Ranzel. Kasi si Ranzel, meron siyang video na nabash siya, di ba? Hindi ko alam kung kailangan ng context nun. Ay, alam mo yung... Di ba marami siyang yung nursing take niya sa yung sa akin ba yun din? Sa unscripted, di ba? Unscripted. Siya nun eh. Madali siyang... Oo, yun nga din ang winori ko. Kasi alam mo, nag-message ako sa kanya that time, okay, si Ranzel, nabash. Pero, ganoon naman talaga. Pag nagtatrending ng isang video, talagang napakatalamak or napakaraming bashers na lalabas niyan. Kaya nga may time na parang minessage ko din siya na tinanong ko, huy, okay ka lang ba? Huwag mo anuhin ha. Kasi ang lalala talaga ng mga, grabe naman kayo. Tangina nang siya, napamura tuloy ako. Sorry. Napamura tuloy ako. Kasi grabe yung level ng pangbabash ba na parang, hindi pwede nag-share lang. No? Kanya-kanyang experience. One thing about sa akin, hindi ko naman sinasabi na sobrang emotionless or sobrang tapang ko na tao. Pero kasi inaccept ko matagal na or tanggap ko na ito kasi yung mundo na ginagalawan natin eh. Social media, pinasok na natin to eh. So dapat it comes with it. And I think yung one thing to deal with it is huwag mo pansinin. Although kagabi nag-post ako. Pero okay lang. Kagabi ba yun? The other day nag-post ako. Natawa lang ako. Tas, usually, huwag mo pansinin, dapat hindi ka Kasi ang mindset mo dapat dyan, para sa akin, is that, lalo na tayo, Filipinos, and ang mga Pinoy kasi naturally, opinionated ang mga Pilipino. And sa social media, lagi ko itong sinasabi, naniniwala ako na kung si Jesus Christ, merong Facebook, pinaka-righteous na tao, may masasabi pa rin na di maganda yung Pinoy kay Jesus Christ. Ganun talaga yung mga Pilipino, man. I'm sorry. Kahit tama yung sinasabi mo, may magko-comment doon na basta lagi kong sinasabi sa mga tao na naapektuhan ng bashing, huwag mong pansinin kasi kahit si Jesus Christ mag-social media, hindi na nagkakamali yun. May masasabi pa rin di maganda yung Pinoy. 100% sure ako. Whether papansinin nila yung itsura or yung damit, lahat. Basta laging merong ganong toxicity na masasabi yung mga tao sa'yo. Wala, accept mo lang. Ganun talaga eh. Part yun ng mundo na ginagalawan mo. Huwag ka lang mapa-apekto talaga. Although mahirap siyang sabihin na huwag ka mapa-apekto. Kasi iba-iba naman tayo ng tolerance sa mga ganun eh. Pero wala, yun lang talaga siya eh. Pero minsan mapapaisip ko, saan ka nanggagaling yung negativity nito sa buhay na yun? Parang, grabe talaga. Pero yun talaga, kailangan talaga tanggapin. Part talaga yun, nandito na tayo eh. Tsaka lalo na pag nagre-raise ka ng topic kasi, wala naman tao na perfectly same yung opinion nyo sa lahat ng bagay. So, laging merong counter-arguments or maraming hindi agree sa kung ano man sabihin mo. Ganun talaga yun. Hoy, di naman kami against sa Filipino community ha. Nag-support, support kami. Isa kami sa mga, sa tumutulong sa community dito. Tinatanggap nga namin yung pagiging ganun. Joke. Tinutulungan pa rin namin. I-share mo paano yung way mo, paano ka nakarating sa ganitong field industry?
Actually, nag-start ako mag-pick up ng camera 2016 siguro. Medyo later yun eh. Kung considerably sa edad ko, siguro later na yun. Pero ang original purpose ko lang kung bakit ko talaga gustong mag-film or umawak ng camera. Kasi nung panahon na yun, di ba, nasa music community ako, banda ako eh. Ito, magbibigay ako ng malaking shoutout. Gusto ko lang i-shoutout si Ian or si Vision ng Southeast Cartel yan. Kumusta brother? Mga tropa natin yan. Parang rap group sila. Tapos si Ian, member siya ng rap group na yon. Nung time na yon, mga 2015, 2016, siya yung gumagawa ng mga contents ng rap group niya na Southeast Cartel. And para sa akin, nung panahon na yon, quality na yung ginagawa niyang mga music videos ng grupo niya. And para sa sa standards ng nandito tayo sa Canada, sa Filipino community, music community dito sabi ko, wala akong nakikitang gumagawa ng music videos para sa mga banda. Tapos nakita ko si Ian ng lupit, quality, ganyan. Sabi ko, parang trip ko to gawin gayahin ko. Hindi gayahin, pero parang ginol ko gawa kaya ako music video naman para sa mga banda since connected naman ako. Tinry ko lang. Pick up ako, gumagawa ako ng music video sa mga banda ko. Siyempre, pangit pa. Pangit pa yung kinalabasan. Ayun, and then I guess natural, na lang siya, natural evolution ng craft. Magkaka-interest ka sa maraming bagay. Dami kong siyempre, habang hawak mo yung camera, ginagamit mo siya, nag-edit mo siya, nanonood ka ng kung ano-anong video sa YouTube, marami kang mapipick up na related doon. So, ang isa sa mga na-pick up ko is, siyempre, unang-unang music video, bigla akong nagkaroon ng interest sa short films. Nung panahon na yun, uso yung mga Jollibee commercial. Yung Jollibee commercial na may drama. Tapos, marami nung YouTuber na gumagawa ng mga skits, mga random short film at saka skits. Nung panahon na yon, dami akong pinapanood eh. So na-inspire ako noon. So parang ang naisip ko noon is paano ko kaya ma-apply sa music yung ganitong klaseng storytelling. Alam ko ngayon marami akong kaibigan na nababaduyan sila sa mga music video ng artist or ng music artist na may mga kwento. Pero nung panahon na yon, ang naisip ko noon, kasi more on sa mga music naman ng mga artist, may mga kwento yan eh, di ba? Usually, pag nagsusulat ka ng kanta, may kwento ka dyan na inisip. May kwento yan. So, ginawa akong challenge. Paano ko kaya gagawin parang short film yung kwento ng kanta na to? Paano ko siya pagkakasyahin sa 4 minutes? Diba? Yun yung ginawa akong challenge. So, na-addict ako sa bagay na yon. Gumawa ako ng mga ilan. Pag yung mga dati kong ginagawa, puro ganon. Although pangit siya, hindi siya pangit yung quality niya. Hindi na ako proud ngayon. Napakabakita yan. Ganoon nga eh. Para hindi na humaba yung kwento, mas natural evolution siya eh. Then eventually, meron akong friend dito na pinsan siya nung kaklase ko nung high school. Friend ko siya. Tapos, nauna pa ako sa kanyang humawak ng camera. Later na siya sa akin. Tapos, bumili siya ng camera, naalala ko pa. Nag-start siya mag-picture. And then, fast forward, na siya, parang isa sa mga kilalang photographer sa San Diego, California. And, nung time na yon, alam mo yung kapag nakita ng mga tao na nagpipicture ka, nagvi-video ka. And natural yan, tatanungin ka, nagpipicture ka ba ng binyag? Nagpipicture ka ba ng birthday, mga debut? Dami magtatanong sa'yo niya, mga kakilala mo or mga tao. Ako, hate na hate ko yon, hindi ko trip gawin yon kasi nung panahon na yon, very purist ako sa ginagawa ko. I mean, mas art ako kaysa pera. And I feel like nung time na yun, no disrespect sa mga wedding photographers or anything. Hahanga ako sa ginagawa nila. And ngayon, na-appreciate ko yung ginagawa nila. Pero nung time na yun, para sa akin, yung mga wedding, debut, same. And hindi mo para sa akin, hindi ko ma-differentiate kung sino yung kumuha nitong picture na to versus ito. Yeah. Gets mo? So, may dalawang kinasal. Hindi ko malaman kung si photographer A or si B yan. Kasi para sa akin, they all look the same. And para sa akin, nung panahon na yon, mas trabaho siya kaysa art. Alam mo yun, yung mga ganun, mag-cover ng ganun. So, hindi ko talaga trip yun. Focus ako into mas art talaga ako kaysa pera Mas purist ako Although hindi na ako ganun ngayon. Ngayon parang mas focus ka na sa pera. Ngayon kailangan ko ng pera kahit ano na. Ngayon iba na Pero nung time na yun ganun. So, nung nakita ko yung friend ko na bigla siyang naging parang kilalang photographer sa San Diego. Ang photo style niya, ito alam to ni Chini. Yung photo style niya is siya, soft aesthetic ang tawag sa kanya. Ang thing niya is parang ini-emulate niya yung film camera pero gamit ang digital.
Basta ang ganda nun. Ngayon, common na siya eh. Pero nung time na yon, walang gumagawa nun dito sa Canada. Sabi ko na, ganda ng picture mo. Kakaiba, hindi yung mga parang wedding na hindi mo malalaman. Yung pag nakita mo yung picture niya, alam mong siya yung kumuha nung time na yon. So parang, nagtanong-tanong ako sa kanya, nagkaroon ako na interest sa ganong klaseng photography style. Into like fashion, tsaka yung mga modeling industry. Yun yung mga pinipicturean niya. So nagkaroon ako ng interest doon, tinry ko. And then nung tinry ko siya, hindi siya madali. Ang hirap niyang gayahin. So dahil nga purist ako, na-addict ako. Naging yun yung challenge ko. So bakit gusto kong makuha to, gusto kong ma-master to kahit di bali na, kahit di ako magpicture ng kasal, kahit walang bayad sa sarili. Alam mo yung gano'n, na-addict ako nag-practicein yun. Hanggang sa eventually nakuha ko siya. And nag-start siya is tinatry-try ko lang siya sa mga ibang friends. Picturean ko yung friends ko. Hanggang sa dumami yung nag-follow sa akin sa Instagram, na-introduce na ako sa mga modeling community dito. Yeah. Lumabas ako sa Filipino community. Dati noon, na-invite ako sa mga connect, sa mga meetup as a photographer. Marami nag-message sa akin, papapicture sa akin. Wala yun, na-addict ako kasi para sa akin, shit, walang gumagawa na ito sa Toronto eh. Na-figure out ko noon na na-introduce ako sa modeling community ng Toronto, na-invite ako sa maraming connect or meetups, tsaka maraming group chats noon. Walang ganun yung style, kaya pala ako trip na trip ng mga tao dahil doon. Maganda actually. Ni-ride ko siya for so many years. Nag-stop ka ngayon, wala kang ginagawa. Dahil, hindi ang nangyari kasi, sa mga hindi nakakala mo, follow nyo Lost Boy Visuals. And then malulupit. Alam mo, hindi ko siya nakita sa'yo before na, alam mo yun, kahit nung nag-meet na tayo, hindi ko alam na may ganun ka. Na yung page mo na Instagram, yung mga photos. Then oy, ganito yung mga pinituran ni Kyle. Yeah. Sabi ko, ay, bongga. dami ko nga din na-upload dun eh. Pero, hindi, ang nangyari dun, so, nagawa ko siya na adikin at ibuhos lahat ng oras ko dun kasi nag-pandemic. Nung nag-pandemic talaga, nabawasan yung work hours ko kasi ang dami, laging sarado na yung mga warehouse. Kasi kapag may nagkaroon ng cases dun, magka-quarantine ka ng 2 weeks eh, mga ganyan. So, ang dami ko ng time. Doon ako nag-isip na parang, ito kaya, full-time ko kaya to, mga ganyan. So, ganto-ganto kaya, kahit malit lang yung wala, kinapos nga ako ng time na yun eh. Tsaka nung time na yun, so natural evolution, na-addict ako dun. Ang next step nun, na part ng evolution is, na-discover ko yung parang product photography. Kasi anong tawag sa ginagawa niyo, Chini? Parang product photography videographer. Parang yung ginagawa nung cameraman mo, si Chini. Yes. Oo, kasi kaibigan ko siya eh. And then, I think na-hire yata siya dito. Basta yun yung ginagawa niya, parang product photography. So, na-introduce niya sa akin yung gano'n, nagkumagawa ng content sa mga produkto. So, naisip ko nun, shoot, may iba pa palang side ang pagpipicture tsaka pagpipideo, hindi lang puro tao. So, ayun, nasa isip ko siya, na-adapt ko siya, and then, merong time no kasi kinakapos na talaga ako sa pera, hindi na ako tatrabaho eh. Inas ko si Chini, yung friend namin, drummer ng Colin Six, si Chini, shout out. Andito rin siya sa likod ng camera. Shout out! Inas ko siya, sabi ko, baka may ka dyan, racket ka dyan. Sabi niya, oo, baka kailangan ko lang. So, yun, nag-edit ako dati dito sa work niya kung nasaan tayo ngayon. Shout out sa company! Timely lang din na biglang, si Faye yung friend din namin si Faye, bassist ni Maharlika, sister ni Maharlika, si Faye. Shout out kay Faye, hi Faye. Bigla niya akong message na sabi niya, may opening sa company namin, baka gusto mo. Content creator daw. Sabi ko, ano ba yung company nyo? Restaurant equipment. Talagang nasushort na ako sa pera, hindi ko na alam. Parang hindi ko na mapanindigan. Kasi I was able to do full-time freelance kasi may coaching pa ako, nagko-coach pa ako nung time na yun. Nung nag-pandemic, nagsarado lahat ng gym. So, hindi ako nakapag-coach. Walang school, walang nagpapatrain sa akin kasi nga ayaw nila lumabas, walang open na gym. So wala na ako, namatay din yung coaching ko, wala na akong pera. So inaccept ko yun, yung trabaho sa Omcan. Hello, Omcan yung pangalan ng restaurant. So yun, na-offeran ako ng job na full-time as a content creator para sa isang restaurant business na company, which is I think na-mention ko kanina. Yun yung ginawa ko, nandun ako for 1 year something. Bago ka mag-FTV? Bago ako mag-FTV. 1 year and a half yun yung ginagawa ko. And then,
Okay. And then, isang araw, biglang tumawag sa akin si Kuya Philbert. Pwede ka ba? Ano, ganyan daw. Tawag sa akin si Kuya Philbert. Hello, shoutout kay Kuya Philbert, ang president ng Filipino Filipino TV. TV, yes, Saan kami shoutout. nagtatrabaho. Yan. Malaking part sila ng mga story ng mga buhay namin. Mga part ng buhay-buhay. Timely din. Kaya feeling ko talaga lahat ng nangyari sa akin may reason eh. Lahat naman. Totoo. Kasi kung hindi ako makapasok sa OMCAN kung hindi ko nalaman yung trabaho ni Chini. Or kung hindi niya ako binigyan ng mga projects. Wala akong idea dun eh. Sa kanya ko lang nalaman yun eh. And hindi ako makakapag-Filipino TV kung hindi ko nakilala si Kuya Philbert nung high school pa ako. Di ba? And ano pa yun, ang maganda pa no, kaya sinasabi ko may reason. Nung before ako mag-quit sa OMCAM, bago ako tinawagin ni Kuya Philbert, ito tanong mo to kay Ranzel, nagrarant ako sa kanya na parang, natamad na ako. Nababurnout na ako ng sobra kasi, na-realize ko after a while sa OMCAN na, although masaya siya, content creation, hindi ito yung gusto kong content creation. Nag-video ako ng oven toaster. Wala akong kausap eh, tapos parang hindi ko napapagalaw yung... Alam mo yun, hindi ganun yung creativity na gusto ko. Hindi ako makapag-storytell ng maayos. Hindi ako makapag-direct. Paano ko da-direct yung rice cooker? Yung parang hindi ako... So, na-burnout ako. Parang dumating yung mga last few months ko doon, parang ini-skim ko na lang yung araw, magawa pictures. Kinikwento ko to kay Ranzes, parang tayo ko na, tamad na ako. Biglang tumawag si Kuya Philbert sa akin, random phone call. Siguro nakita-kita lang niya yung work ko sa social media, ganun. Yun, that's the story. And then, nandun na ako sa Filipino TV ever since. In-accept ko. And, yun na yun. Saan nanggaling yung, Lost Boy Visuals na pangalan? Parang feeling ko, mas kilala ka as Coach Kyle. Kasi, yun yung show mo sa The Breakdown, di ba? Yung sports na show ng Filipino TV. Pero, bago yun, may Lost Boy Visuals, di ba? Pero, syempre, ang mas ngayon, yung time mo is mas syempre, kasi full-time mo yung Filipino TV. Pero saan nanggaling yung name na Lost Boy Visuals? Random lang siya eh. I guess face by face nga siya, no? Parang sabi mo ngayon, mas kilala ako as coach, kilala ako ng maraming tao. Siguro dahil yun yung currently na ginagawa ko, binibigyan ko ng maraming oras. Merong panahon na kilala ako as Lost Boy, nung nagpipicture pa ako, ganun. Pero, Lost Boy na pangalan, random siya eh. Meron... The feeling mo lost ka that time? Partly, na-connect ko siya sa... Hindi kasi ganito, okay. Unang-una, nagkaroon ako ng identity crisis nung teenager ako. So, feeling ko fitting na lost akong tao growing up. Parang yun yung identity ko talaga ever since eh. Feeling ko kaya nga ako sobrang tahimik at introverted dahil sa experience ko nung identity crisis ako. Kasi nga, di ba, nung teenager ako, hindi ako nakarelate sa mga tao rito. Ibig sabihin, hindi ako nag-fit in. Di ba? So, parang doon ang galing siguro na-develop ko yung pagka-introvert. And then, yung word na Lost Boy mismo, yung merong kanta yung Chico Sai band from Philippines na Chico Sai Vampire Social Club, meron doon lyrics na Lost boys are laughing, past is fading, parang ganun. Sabi ko, catchy yun Tapos lost boy ako dati Parang ganun na siya. Mababaw lang. Ano yung message mo sa mga gustong magsimula ng content creation sa social media? Ano yung message mo? Advice? Advice is, ma-advise ko, bigla ko may naalala on top of my head. Gusto kong sabihin na gawin mo kung ano yung, ang cliche kasi Totoo naman. Very cliche na sabihin na gawin mo kung anong trip mo. Kailangan gawin mo kung anong ikaw. Iwasan mo na gawin yung bagay for clout, for fame, for likes. Kasi matatali ka dun hindi ikaw yun So let's say eventually sumabog ka or pumutok ka. Pero that's not you. Yeah. Mababurnout ka maano yung pressure mo na. Lalo na kapag sumabog ka nga or nag-trend ka or sumikat ka. Ibig sabihin mapipilitan kang gawin lalo yun. Hindi nga ikaw yun. Doon mag-start yung burnout. Pero alam mo, ang isang danger ng social media na natatakot ako i-share to kasi hindi ko naman to nakuha from anyone. Sariling na-realize ko lang to, sariling na parang realization ko or napansin ko with social media is meron siyang danger, nakaka-create siya ng ibang tao na para kang nagkakaroon ng sariling version mo sa internet na hindi ikaw. Di mo, nagigets mo ba yun? Ako, ang namimiss ko kasi, ito kinuwento ko rin to sa girlfriend ko, kay Ranzel, na nakakamiss yung genuine friendship. Ibig mo sabihin, hindi ko alam kung makaka-relate ka. Ako, guilty ako.
wala akong pinapatamaan. This is just yung nakita ko. More on napapansin ko sa mga tao, social media, and sa sarili ko. Ibig ko sabihin na genuine friendship is that, tatambay ako dyan. Wala akong purpose. Noong high school tayo, gagawa ng homework yung dalawang kaklase. Gusto mo lang makitambay, nandun ka lang. Punta ka. Tambay kayo. Genuine friendship. Ngayon dahil lahat ng tao may mga social media personality, napapansin ko lang is hindi na tayo pumupunta sa lugar, ayaw na natin pasukin yung mga bagay na walang direct benefit sa atin. Yeah. Does that make sense? Kung hindi natin ito magagamit sa page natin, ayoko sumama. Alam mo yung ganon, di ba? Parang, pwede ba tayo tumambay ng magkaibigan lang? Di ba? Yung ganon yun yung nakikita ko na namimiss ko sa mga tao. Yeah. Pero I guess... Iba yung panahon before eh. Sobrang iba. Di ba? Parang ngayon. Hindi kasi gets ko, like for example, yung Skitsilog. For example ito. For example, kunyari, sa Skitsilog, ilan tayo sa Skitsilog? 7? Kung ilan tayo sa cottage kasi doon na nag-start. Kunyari yung Skitsilog. Tapos meron tayong tropa na hindi naman part ng Skitsilog. Yung Skitsilog magka-cottage. Pero tropa natin, kaibigan natin, hindi lang sila part ng Skitsilog or hindi sila media people. Ngayon, yung Skitsilog magka-cottage sila. May filming tayo. Ayain mo sila. Ayaw nila sumama, hindi mo kasi feeling nila, ma-OP sila. Parang alam mo yon, yung ang hirap ng maging makipagkaibigan pag walang direct benefit sa'yo. Ganun na yung utak ng mga... Yun yung perspective mo. Ganun eh. Parang wala na yung genuine friendship na... Ako nun, naalala ko, niyaya ako sa cottage ni Jam, yung isang kaibigan natin sa Skitsilog, si Jam, rapper. Meron silang cottage na mga hip-hop people. Yung hip-hop community, malaki yung hip-hop community dati. And gumagawa sila ng kanta doon. And syempre, banding na din ng mga rapper. Sumama ako, sinama niya ako. Na-OP ako doon. Pero kaya rin ako sumama kasi gusto kong makita, ba't ang lakas ng community niyo? Gusto kong makita how they are as people. Na-OP ako, wala akong makausap. Iba yung thing nila. Nag-record sila, di mo na ako kasali. Sumama lang ako kasi tropa ko yung iba eh. Hindi ako nakarelate sa ginagawa nila. Sumama ako kasi curious ako, gusto ko makita, tsaka kaibigan ko si Jam, kaibigan ko yung iba doon. Ngayon wala ka nang maayang ganun. Pag na-OP yung isang tao, ay nila sumama. Lalo na yung aayain mo, may character sa social media. Ang gagawin ko dyan, di mo makapag-content dyan eh. Di ba? Parang ganun yung napapansin ko sa maraming tao. Wala nang genuine friendship na ayayin lang ito, magkape lang tayo. Bihira na siya ngayon. Ako na din ako dun ha, na parang, nga no, tama diba? nga naman eh. Pero kasi I think malaking part din yung face kasi nga ng buhay sa Canada. Paano mo i-maximize yung konting time na meron ka na wala ka sa trabaho? Something like that, siguro. Part din yun. Di ba? Ang ganda nun, ang ganda. Pero hindi ko lang, may specific kasi, ayoko lang pangalanan. Pero meron talaga. Sino? Wag na, di ba? Madami, pero basta. So, bukod sa ang dami nito ha, kaya ang dami namin na-discuss. Kasi nga, FTV, Media, Coach Kyle, Lost Boy, Visuals, and then, meron na namang bago, Lost Duo, with your girlfriend, Rancel. Yan. Paano naman nag-start yon? Okay, madami. Kasi unang-una, ako bilang boyfriend, hindi ako mahilig mag-picture. Hindi talaga ako mahilig mag-post eh. Kunyari kung nasan kami, post ko, nasan kami. Hindi ako ganun eh. Minsan, hindi naman siya galit na ganun ako. Pero minsan, syempre napapansin niya. Trabaho mo ganyan, tapos pag lumalabas tayo, hindi ka nagbibideo. Alam mo yun, yung parang, alam mo yun? Tapos, hindi ko naman sinasadya na di maging ganun. For some reason, ganun lang talaga ako. So, madami siya eh. Unang-una, nababanggit niya, parang interesado naman kasi talaga siya mag-vlog. And then, naisip ko na dahil nga, baka ma-motivate ako na ma-capture yung memories namin kung nasan kami. Yun yung isa. And sabi ko, dahil nandun na rin ako sa mundo na puro social media, bakit hindi ko pa i-embrace ng todo-todo? Alam mo yun? So, yun talaga yung mga purpose na natatlo is mainly is para ma-motivate ako na i-document yung mga adventures namin. Kasi nga hindi namin nagagawa or hindi ko ginagawa. At least, para siyang diary. Pag binalikan namin, galing pala tayo dyan. So, hindi siya more about sa kung magte-trending ba siya sa sabaw. Yun talaga yung pinaka-idea. Ginagawa nyo para sa inyo. Kasi para ma-document namin yung mga ginagawa namin sa buhay. Yun yung malaking factor nun. Pero yun nga, yung iba kong binanggit is talagang, yun yung nag-lead talaga dun. Dahil nga, mapipilitan ako mag-video, mag-film. Baka ma-develop ko rin na maging ganun dahil sa kaka-vlog namin, di ba? Baka maging second nature ko na pag
Pumunta kami sa magandang lugar, maglalabas ako. Kasi hindi ako ganun eh. Di ba? Kumpara sa normal na tao, pumunta ka sa magandang lugar, pipicture mo video. Ako hindi, titignan ko lang. As a nonchalant person. Oo. Enjoying the view, pero ayun. Sa mga viewers natin dyan, follow nyo Lost Duo, Skitsilog, and This Little Talks. Ang dami-dami mo. Yan. Alam mo yung mga kaibigan ko, ano ba talaga ang gusto mo? Dahil sa mga, yun nga, hindi nakakalam yun, magkasama kami ni Kyle sa Skitsilog. Bago yung Skitsilog, maganda siya. Bisitahin nyo lang, baka naman. Okay, game. Fast talk with Kyle. Okay. Let's go. Sa court, street or hardwood? Hardwood. Hook, riff or highlight? Riff. Sa cut, fast or smooth? Smooth. Mood, light or dark? Dark. Stage, mic or camera? Camera. Talaga? Di ako makakanta eh. Di ako makapag-mic. Focus, auto, manual? Manual. Shoot, film or ball? Ball. Going back to my roots. Ano nga? Ball nga? Parang gusto ko ball ngayon at the moment. Eh. Iba talaga yung gusto nito sa buhay. Face by face. Eh. Okay, last, fuel. Passion or pressure? Passion. Passion pa rin. Mm. Okay, for yung last question ko, ito lagi kong tinatanong sa mga guests ko. Pero hindi ko natanong kanina kay Ryan kasi yung haba din ng usapan na. Ano ba yan? Okay. Hindi, ito, basic lang. Ano yung pinaka-grateful ka sa buhay mo ngayon? Si Ranzel. Very, at this moment. Hindi kasi ang dami kong in-explain eh, no? Hindi kasi lahat naman ng ginagawa ko na talaga siya buong buhay ko eh. And parang na-redirect siya into something na mas may meaning at mas may sense kung bakit ko pa gagawin lalo yung mga ginagawa ko dahil sa kanya. Kasi, unang-una, like I said, hindi naman bago yung ginagawa ko. Laging ito na yung ginagawa ko sa buhay. Lahat, basketball, film, whatever. Ngayon, gusto kong galingan gumawa ng contents para sa kanya. Meron kaming vlog. And even sa music, nagkaroon ako ng bagong motivations. Ito, hindi ko ito nakwento kanina. Matagal na ako nagbabanda eh. Nagbabanda ako sa Pilipinas pa. Naggigig na ako, 14 years old, nakatugtog na ako sa mga places. So, and then lumipas yung time, dumating ng Canada, dami ko nang tinaan ng banda. Di na mabilang ko, iba't ibang tao, iba't ibang grupo. Nasabi ko at one point na parang kota na ako, okay na ako. Lahat ng gusto kong puntahan sa music, nagawa ko na, napuntahan ko na. Nakapag-Philippine tour ako, nag-US tour kami, mga ganyan. Lahat yan, nadaanan ko na lahat yan. Nakatugtog ako TV, radio station, kung ano man. So sabi ko, kota na ako, okay na ako sa music. Kung titigil na ako tumugtog ngayon, at peace ako, okay na ako. Kung magbabago yung direction ng buhay ko. Eh nung naging kami ni Ranzel, nagkaroon ako ng nung nakilala ko siya lalo, bilang tao, nagkaroon ako ng bagong parang purpose sa sarili ko, sa music. Na, okay, ang dami niyang idea sa isip niya na hindi niya kayang execute. Pero nakikita ko na very talented siya. Sabi ko, okay, gusto ko nang mag-quit ng music. Ganito, sige. Lahat ng energy, lahat ng alam ko, sige, gagawin natin kung ano yung gusto mo. Ako bahala mag-execute. Ikaw yung brains. Hindi ko mapakialaman. Yung brain ko hindi makikialam sa'yo. Para lang makita ko kung ano yung totoong siya sa music, di ba? So kung ano yung mga ideas niya, lahat execute ko, lahat with all ng knowledge ko, lahat ng experiences ko and knowledge na hindi niya kaya. So parang yun, kuno ko. And then at the same time, ang gustong-gusto ko rin sa amin is nakahanap ako ng bagong motivation sa paggawa ng content. I feel like sa amin dalawa or kasama mo na rin yung Colin Sick, kaya kong mapag-coexist yung pagiging content creator at pagiging passionate musician na hindi ko pa nagagawa ngayon pero yun yung mga goals ko talaga in the future for Colin Sick na naisip ko, na nahanap ko recently. Yun, malaking fuel siya doon sa akin siguro.
additional pa, meron pa palang Call in Sick. Follow niyo yung Call in Sick. Spotify, YouTube, and sa mga hindi pa nakaano, if makikita niyo yung mga music videos din nila, sila Kyle din ng mga ano yan, Brains, mga ganun sila. And yan, ako, idol ka talaga, number 1 fan ako ng Call in Sick. I-ano mo naman, i-promote naman natin yung mga bagong plans and mga bagong aabangan ng mga listeners and viewers, audience ng Call in Sick. Ito ang tanong. Ano mauna? Ano ang tanong? Ano ang tanong? Diba? Kasi, bago nila release yan, minsan ako na nakakaunang makarinig live. Diba? And then, magaling. Ang ganda ang ganda ng way paano sinusulat. Talagang may story, may laman. Paano nila na-execute yung mga kanta. Talagang maganda. Thank you. Thank you. Totoo. Hindi dahil kaibigan ko kayo or something. Ang ganda ng Tsaka sabi ko nga, lagi akong hanga sa mga mga artists, yung mga katulad nyo. Kasi yan yung bagay na wala ako. Promote natin yung mga next abangan nila. Okay, guys, pa-follow ng banda ko, Colin Sick, at colinsick.mp4 sa Instagram. Colin Sick, siguro kami lang naman yung bandang Colin Sick sa Facebook pag sinerch nyo. So, lalabas kami ng mga bagong kanta, nagre-record kami at the moment. Dami kong ginagawa pero siguro yun na lang yung follow nyo yung vlog namin, Lost Duo Vlog, search nyo. Feeling ko kami lang din naman yung may pangalan ganun kasi weird siya. Yan. Kahit wag nyo na ako follow sa personals ko, yun na lang dalawa. Okay na ako. Yes, thank you so much. Thank you so much for your time dito sa Salamat. Little Talks. And yeah, ang daming in fairness I'm very open mo ngayon sa Little Talks. I mean, I don't know if ginawa mo na to before sa ibang podcast or something. I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Pero, hindi kasi magkakilala rin talaga kami na. Yeah, huwag niyong kalimutan i-follow ang Lost Duo, Colin Sick, Skip Silog, Little Talks. May nakalimutan pa ako. Ano pa? Yan, maraming salamat for watching. Thank you, Kyle. And sa susunod ulit, magkita-kita po tayo. Don't forget to like, subscribe, and share this content. Paalam. Haba na